may mga broadcaster din, journalist, na nagiging vlogger. So, paano po ba ito nare-regulate? Kasi itong vlogger na to, halimbawa, broadcaster siya, pero may mga disinformation or fake news. Nire-regulate din ba ito ng station o yung network na kinabilangan niya, kabayan? Dapat po, kasi kung mga fake news ang sinasabi niya, at hindi lang once, twice, or thrice, dapat ay kumilos na ang istasyon or even ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay. So, nag-a-announce ba ang network na may mga ganitong disciplinary doon sa mga broadcaster at the same time vlogger na nagbibigay ng disinformation? Normally ho, ang aking experience ay sinasabihan lang ho sila. Okay. To stop yung ginagawa niya. At nagko-correct. Tama po ba? Dapat i-correct Dapat niya. kino-correct yung mga disinformation. Kasi kung hindi niya i-correct, paulit-ulit na siya sasabihan or until isuspindi siya. Okay. Kahit na po ito ay information, dapat po kung meron siyang sasabihin na opinion, ay dapat nakabase pa rin sa facts. Sa tamang impormasyon. Yes, sa tamang information. Opo. Pangalawa, Mr. Chair, ito syempre, kanina sinasabi natin na hindi naman maiwasan na yung isang broadcaster o kahit na kayo po kabayan, meron kayong sariling opinion sa mga bagay-bagay. So, paano nyo po yun masasabi? I mean, di ba, freedom of expression, pero kung kayo po ay nakapaloob sa, sa isang network, na halimbawa may political leaning, paano po nyo ma-express yung inyo pong sa programa ninyo? Well, sa akin pong experience, hindi ko po tinitingnan yung kung ano man political leaning ng istasyon. Ang sa akin po ay kung ano aking opinion, kung ano ang tama, yun ang sinasabi ko. Wala pa naman ako na-experience na sinabihan ako ng istasyon, oy, medyo hinay-hinay ka dahil yung ating boss ay iba ang political leaning. Yes. Wala pa naman ako ganong experience. Dahil ang human being po, Mr. Chair, ay socially and politically charged. Siyempre, meron siyang sariling opinion. So, naniniwala kayo na among broadcasters, journalists, wala naman talagang sinasabing neutral. Tama po. Kasi meron din kayo talagang sariling choice, political opinion, etc. Opo. Talagang meron ho kami. Okay. So, gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, kasi katulad din sa teacher, experience ng teacher, na yung mga teacher kasi, minsan, minomonitor yan ng mga kanilang superiors. Kaya, syempre, ang mga teachers dapat din nagpapahayag ng sarili nilang experience or sarili nilang pong choices, etc. So, katulad din po yan ng mga broadcasters, though, meron po silang tinatawag na regulation. So, ano pa rin po, Mr. Chair, above all pa rin yung freedom of expression. Thank you po. Maraming salamat, Nor Franz Castro. Mr. Vice President, mukhang wala na yatang magtatanong na congressman, pero bago po kayo umalis, meron lang akong katanungan out of curiosity sake. Hindi pa niyo sinubukang alamin kung sino ito mga nagpakalat ng fake news sa inyo? Hindi na po, Mr. Chair, Kasi karaniwan naman hindi tunay na pangalan na ginagamit nila . Oo. Although, nag-isip sana akong lumapit na ako sa NBI kung hindi siya hihinto. Pero huminto naman ho nung sagutin ko na sa pamagitan ng paglalagay ng bold letter nga na fake. Madalas po ba kayo ginagawa ng fake news? Well, pag ganito malapit ng eleksyon. Pero pag walang eleksyon, hindi ka na kayo ginagawa. Medyo tahimik ko sila. Pero sa tingin nyo, Vice President, bakit kayo ginagawa ng fake news? Meron bang galit sa inyo? Hindi naman siguro being a radio and television personality, nakikita nila na kapag akong ginamit, mukhang sisikat sila. Yes, parang gano'n parang gano'n Pati nga, sorry to say this pati nga yung utot ho binibintang sa akin. Nag-viral ho yun
sikat ho talaga kayo eh. You're well known all over the country. So probably some of these, I would say, bloggers are taking advantage of your popularity. Maybe, Ika nga ginagamit kayo Opo, para opo. naman sila maging popular din po. Oh, well, sabay na ho yun. Sabay na yun. Kaya lang ho, hindi ako kumikita, silang kumikita. Hindi, kumikita naman po kayo doon sa broadcasting. Last tanong ko po, yung ganyang fake news, hindi po ba kayo nasasaktan? Hindi po ba kayo nagagalit? Hindi naman po eh. Hindi ako tinatablan eh. Hindi ako tinatablan po. Hindi kayo naapektuhan, kagaya noon, na pinagbintangan kayo na hindi kayo bumoto kay PRD, bumoto kayo or yung sinabihan patay na po kayo, hindi well, ba kayo tungkol doon sa- nadidepress o Hindi ho. nagagalit? Hindi po kasi nasasagot ka agad. Yun ang advantage ho namin. Nasasagot namin kaagad bilang isang broadcaster. Oo. Pero sa pangkaraniwan tao nga po, sabi ko nga, baka mahihirapan nung sila dahil hindi kaagad nila masasagot. Wala silang means para masagot kaagad. Oh. Alam niyo, Vice President, you're very well known sa broadcasting industry. And I believe that you are liked by the people around the broadcast industry. Pero nakikita mo kahit na magandang ang ikangang image mo sa broadcaster industry, wala ka namang kinakalaban, wala ka nang kinakaway, pero meron talagang mga tao na gusto lang talagang sirain ang isang tao. Hindi po ba? Oo. Kahit kayong mga congressmen, ganun din. Lalo na po kami, lalo na po ngayong eleksyon. Kahit maganda ang ginagawa ninyo, dahil sa mga fake news ngayon, iba ipalalabas nila. Sabi niyo kanina, hindi kayo naapektuhan kahit na anong fake news ipalabason ninyo. Ano bang pwede niyong i-advise sa amin? Kasi kami naapektuhan minsan eh. Ay sagutin ka agad dun nyo. Ganun po ba? Sagutin ka agad. So, kailangan sagutin mo namin. Opo, na may mga kaibigan naman ho kayong may mga YouTube din, may mga Facebook, gaya ng ginagawa ko nga ho, bold letter, at kung minsan nagpa-plus pa, fake. Tapos pinapakalat, pinakikiusap ko sa mga kaibigan na ipakalat. Yan o. Kasi hindi naman kayo pwedeng mag-board. O kaya, tumawag ho kayo sa mga broadcasters, sa mga broadcast journalist. At ipakiusap nyo kung pwedeng ma-interview kayo para ipaliwanag nyo itong lumabas na balita. Siguradong tatanggapin naman po kayo. Basta open lagi po. Yan ang pinakikiusap ko sa mga government agencies na open lagi sila kapag may lumalabas na balita. Kasi kung minsan ho ay kumakalat na yung balita ng mali, hindi ka agad nasasagot ng mga government agencies. Sa tingin po ninyo, kailangan ng Kongreso gumawa ng batas para mapigilan ang paglaganap nito mga fake news, para naman maprotektahan yung mga reputasyon ng mga tao. Kasi nakita naman ho ninyo, marami yung mga personalidad nasira rin ng reputasyon because of fake news. Tingin nyo, kailangan ho natin gumawa ng batas? Baka ho magandang pag-aralan itong kay Congressman na Digital Council of the Philippines. Para lahat ng Facebook, YouTube, member ho dito, para kung meron ng reklamo tungkol sa mga post na hindi maganda o hindi totoo, may papasok agad dito sa Digital Council of the Philippines. Kasi po, I don't know, Congressman, Mr. Chairman, baka ho kumisan pag may batas, napapalusutan pa ho eh. Tama po. Napapalusot pa ho pa sa batas. Umaabot ho hanggang sa Supreme Court. Baka ho dito, baka makatulong itong pag-aralan ho nating mabuti ang Digital Council of the Philippines. Baka ho mas may ngipin ho ito para mapigilan ang pagkalat ho ng fake news. Actually, Mr. Vice President, pagkatapos po nitong hearing na ito, meron na ho kaming mga proposed legislations Opo. to counter this fake news. So hindi na po ako magtatagal, Mr. Vice President. In behalf ng committee, maraming salamat po sa presensya ninyo.
pwede na po kayo ma-excuse po. Kasi we'll now proceed to the next issue, which is yung kay Commodore Tarriela, and after that, the social media personalities. But before that, I noticed dito sa mga resource persons na inimbita, some of these, I believe, wala na pong question yung ibang mga congressmen dito ngayon. Some of the resource persons were requested to be invited by some congressmen who are not present. Sila po may gustong tanong. So, are there any questions for SWS rating survey company? May question ba, mga congressmen? Wala. So, andito po kaninang SWS, hindi po ba? So, I believe that there are no questions. Actually, there was one congressman, I will not mention anymore, who requested you to be present. Also, Pulse Asia, and then yung ibang mga survey firms. But he's not around. So, the congressmen are not inclined to ask questions to you unless you have a statement to make. None, Mr. Chair. Okay, you are now excused. Thank you. Itong broadsheets din, andito po ba ang Philippine Star, Daily Inquirer? Nandito po ba? Wala. Okay. So we'll now proceed with the next item on the agenda, which is the issue of Commodore Tarriela. Do you have any statement to make? Yes, Mr. Chair. I Okay. prepared the presentation. Okay, let us proceed with the presentation. Afterwards, the first to interpolate will be Congressman Ernest Junicio. Mr. Chair, can I proceed? Pakilapit lang po yung mikropono. Mr. Chair, can I proceed already? Yes, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa loob po ng 2 taon, nagsimula po ang ating administrasyon sa pagpapublicize ng mga insidente na nangyayari sa West Philippine Sea, ay nakita po natin ang mataas na bilang ng pagtaas ng fake news and disinformation and misinformation pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sa loob po ng 2 taon na inanalyze po namin ang mga fake news, peddlers, and trolls na nagpapakalat ng maling informasyon. According to our analysis, we can actually came up with 3 levels of fake news purveyors in terms of social media platforms. The first one is what we call the initiators. Ito po ang mga kilala po nating social media influencers na nagbibigay ng maling informasyon pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. On the later part of my presentation, I will discuss what are those information that they are using to counter the factual narrative of the Philippine government. At the same time, the initiators have high number of followers. Marami po silang followers sa different social media platforms, whether sa X, sa Facebook, sa Instagram, or sa TikTok. Sila po ang kinikilala nating mas known figure pagdating sa pagpapakalat ng maling impormasyon. We call them initiators because if we're going to trace the misinformation and fake news about West Philippine Sea, sila ang pinakaunang mga tao na nagpakalat ng maling impormasyon na to. The next level is what we call the disseminators. Gaya po ng sinabi ni Kabayan Noli de Castro, marami po tayong troll sa social media na soulless account. Alam po nating wala silang totoong identity, newly created ang account, but these disseminators are being used by the initiators to spread this initiated information na mali. Sila po ay walang kilalang known network, but they are used only to spread this misinformation and fake news about the West Philippine Sea. And then the third one is what we call the reposters. Ito po mga reposters ay kapwa po natin mga Pilipino. Maaaring sila po ay sumusuporta lamang kay initiator o meron silang sinusuportahan na politiko na umaayon dito sa narrative na ito na mali naman. And then the last level is what we call the general public.
The general public is actually the victim of the disinformation and fake news in the social media. Dahil po sa mga maling impormasyon na ito na ipinapakalat sa West Philippine Sea, ay nahahati po ang opinyon ng ating mga kababayang Pilipino. Minsan po naniniwala silang walang West Philippine Sea, minsan naniniwala silang tayo ay inuudyukan lamang ng Amerika, minsan sila ay naniniwala na ang gobyerno mismo ang gumugulo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Next slide, sir. Ngayon, ang tanong po ay, who are these initiators? No? Gaya po ng sinabi ko kanina, the initiators are the ones who start the conversation. They are the ones who spread the initial fake news and misinformation. At ang account nila ay may mataas na bilang ng follower. At most of the time, the initiators are known or recognized na social media influencer. At ang posting nila sa social media are always publicly posted. Hindi po ito nalilimit lamang sa kanilang mga followers or friends. Intentionally, their postings are made public so that it can be easily shared ng kanilang mga disseminators at ng kanilang mga followers. Next slide. The initiator's social media lines. Over the course of time and analyzing the lines of these initiators who spread fake news in the West Philippine Sea, it can actually be divided into 6 parts. Ang una sa lahat is yung sinasabi nilang, we do not have legal basis in our fight in the West Philippine Sea. Ilang beses na po nating narinig yan. Later, I will discuss all of this, how they make use of these lines as a way for them to mislead the Filipino people. Second, ang West Philippine Sea ay hindi natin primary concern. Ito daw ay hindi dumudugtong sa sikmura ng ordinaryong Pilipino, kung kaya't ang ordinaryong Pilipino ay hindi dapat makialam sa isyu ng West Philippine Sea. Pangatlo, Philippines is one escalating the tension in the West Philippine Sea. Sinasabi po nila na ang Coast Guard or BFAR or other agencies of the government are the ones responsible for the escalation of tension in the West Philippine Sea. At ang pang-apat po is the fear-mongering, ang pananakot po sa ating mga kababayang Pilipino na kapag patuloy nating tinindigan ang laban natin sa West Philippine Sea, ay magkakaroon po ng gera. At ang pang-lima po, ang Philippines is only dictated by the United States. Ilang beses na rin po nating narinig ito na ang nangyayari sa West Philippine Sea ay galing lamang po sa pag-uudyok ng Estados Unidos. And the last part is that the West Philippine Sea spokesperson, kasama ko po si Jonathan Malaya at ang iba pong mga akademya na dumidepensa sa paninindigan natin sa West Philippine Sea, has always been a victim of disinformation and fake news. Next slide, sir. For their line na we do not have legal basis, paulit-ulit po nilang sinasabi na ang West Philippine Sea is just a fiction. Ito po ay gawa-gawa lamang daw nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino at wala naman daw po tayong basihan. Secondly, they always downplay the 2016 Arbitral Award. Hina-highlight nila na despite of the 2016 Arbitral Award, which is internationally recognized as a landmark victory for the Philippine government, they always downplay this, saying it is very difficult for this current administration to get the support of the international community because it cannot be reinforced. The second one is, we're the one escalating the tension. Kung makikita po natin ang mga posting ng mga tao na to, lagi nilang ang sinisisi ay ang Philippine Coast Guard. Kami daw po ang bumangga sa China Coast Guard. Kami daw po ang dahilan kung nagdala ng mga isda doon, kaya nagkaroon ng gulo sa Baho de Masinloc. Instead of criticizing the aggression and unlawful activity of the Chinese Coast Guard, Philippine Coast Guard po ang nilalagay nila sa kanilang mga posts, trying to distort the reality of what's really happening in the West Philippine Sea. Next slide, sir. At ang narrative na ang Pilipinas po ay inuudyukan lamang ng Amerika. Ito po ay paulit-ulit din nilang sinasabi, ang West Philippine Sea ay gawa-gawa lamang daw po ng Amerikano. Ang Amerika din daw po ang nagdikta ng naratibo natin pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. At ang kanila pong favorite line, the transparency initiative of the Philippine government is actually dictated by Mr. Ray Powell, na paulit-ulit din binabanggit ni Mr. Mark Lopez sa kanyang social media posts.
And then the next one is West Philippine Sea spokesmen are pro-US and accepting bribes. I have been a victim of disinformation and fake news. Sinabi nilang CIA ako, sinabi nilang pro-US ako, sinabi nilang pumunta ako sa bahay ni Speaker at meron daw akong 3 black bag. Sinabi rin nilang tumatanggap ako ng $4 million as part of my talent fee sa US Embassy. Panglima po, WPS is not our primary concern. They are confusing the Filipino people by saying poverty is the main issue of the Filipino people and not the West Philippine Sea. Kanila pong binibigyan ng confusion ulit ang mga kababayan natin para sabihin they should not care about our fight in the West Philippine Sea. And then the last one, sir, is fear-mongering. There will be war. Ilang beses na po nating narinig ito sa ating mga social media trolls. Sinasabi nilang kapag patuloy na pinanindigan ang ating laban sa West Philippine Sea, ay maraming mamamatay na Pilipino, hindi kaya ng Armed Forces of the Philippines na tindigan ang pakikipaglaban sa China. Pero simula po na naging Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, for almost 3 years now, he has been standing firm of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power. Pero wala naman po tayong digmaan na naririnig pa. And then the last one, sir. Next slide. Next slide. Kung makikita po natin ang posting na itong tinatawag nating mga initiators, there are actually 3 intersection points na common sa kanila. Una, they always counter our position in the West Philippine Sea. Secondly, kung titingnan din po natin ang posting nila, they also defend Alice Go and the Pogo. Third, they are also denying the presence of Chinese spies na nahuli ng NBI noong mga nakaraang buwan. Just to give you an example, I would like to share with you the posting of certain Miss Ana Malindog Uy. I am not saying that she is the one really managing this expose because I don't know her personally, but this is actually a public post. She said, with regard to Pogo, ano daw ang sabi ni DASA, upgraded ang Pogo seriously last August 6, 2024. She also commented, investigasyon ng Kongreso sa issue ng Pogo, nakakahiya. And then when it comes to the issue of the spies, last January 29, 2025, she also posted, do we really think that a superpower like China would send someone unqualified to spy on the Philippines? And when it comes to the harassment of the Chinese Coast Guard, she also said, study the footage carefully and draw your own conclusion. Note the time that when the collision happened, according to the reports and based on the footage, the Philippine Coast Guard ship MRB 4410 suddenly turned right and rammed into the Chinese Coast Guard. Again, she is actually narrating a narrative that it is the Philippine Coast Guard who rammed the China Coast Guard vessel. Miss Ana Malindog Uy, I don't know her, but again, these are public posts. And I would also like to share to the Honorable Committee the article written by Mr. Ado Paglinawan. He also wrote about Tarlac Mayor Alice Guo, suggesting that she is being disgracefully grilled by the senators. And when it comes to the spies, he also wrote an article 2 months ago saying that it's a mistaken identity is a result of sheer incompetence. And when it comes to the issue of the West Philippine Sea, publicly posted last February 27, he said the West Philippine Sea lunacy continues as China Coast Guard simply ignores our cheers. These are the types of the issues that I would like to present to the Honorable Committee, sir, to highlight that the issue of disinformation and fake news is actually countering our own position in the West Philippine Sea. Thank you very much, Mr. Chair. We'll now proceed to the interpellation. Ernest Junicio, representative, is now recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you to our colleagues. Commodore J. Tariela, magandang hapon po sa inyo. And thank you very much for the detailed presentation. Actually, marami po akong tatanungin sa inyo, supposedly, but it was already answered by most of the questions na tatanungin, nasagot na po ng presentation ninyo.
Commodore J, alam ko yung laban nyo sa West Philippine Sea eh. I would see you in the news, yung mga fake news naman na kayo yung dinidiin pa na masama. Yung masakit kasi dito, Mr. Chair, kung sino na yung nilulusob, sino na yung inaargabyado, yung pa may kasalanan. This has to stop. So, Mr. Chair, just like to ask a few more questions kay Commodore J. Commodore J, ito bang ano bang talagang diferensya sa opinion ninyo yung pagkakaiba ng opinion sa fake news? Mr. Chair? Well, para sa akin po, Honorable Congressman, sir, no? Ang usapin po ng West Philippine Sea should not be subjected to your own opinion. Actually, as part of the Transparency Initiative of the Philippine government, we have been disclosing factual reports, no? Incidents that really happened, supported by photos and videos to show the Filipino people what really transpired. So if you are a blogger or a social media influencer trying to counter such narrative, I think we should understand everybody is entitled for their own opinion, but disclose countering a factual narrative of what really transpired with regard to our own national security is really a concern.